At mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan at mga kapasahero, samantalang nakasakay po tayo dito sa ating sinasakyang MRT, ay nais ko lamang na ipaabot sa inyo na nais namin magbigay ng pahayag ng mabuting balita. Subalit huwag po kayong mag-alala, wala pong mababawas ni 5 sentimo sa inyo mga bulsa, sapagkat ang aming pong gawain lamang ay magpahayag ng katotohanan ng pabalita na galing sa Panginoong Diyos na walang anumang hinihingi na anumang kapalit. Tinanggap po namin ito na walang bayad, aming ibinabahagi na walang bayad. Ang amin po lamang kahilingan ay inyong pakinggan ang pabalita ng mga katotohanan sa mga huling araw nito. Mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay nabubuhay sa huling kasaysayan ng mundong ito. Mangyari tunay na po na nasusulat sa banal na kasulatan na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay napakalapit na. Mangyari lahat ng mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon tungkol sa kanyang huling pagdating ay nangyayari na natutupad na, lalo tigit sa ating panahong ito. Ang mga balita sa radyo, telebisyon, maging sa mga pahayagan, ang mga liman, salot, kahirapan, lindol, ang pagdami ng kriminalidad sa ating lipunan, ang mabilis na bababa ng moralidad ng tao ngayon, ang matindi at pakilding kalagayan ng sitwasyon ng ating lipunan, at ang mga kalamidad na talagang matindi na ang mga nangyayari, ang mabilis na pag-init ng temperatura ng ating mundo. Ito ay nagpapahayag. At kung ating titignan ang banal na kasulatan, ay talagang tayo'y nabubuhay na sa huling mga kapanahunan ng kasaysayan ng mundo ito. Kaya sa kabila ng mga kahirapan na ating nararanasan, sa kabila ng mga kalungkutan at problema at suliranin ng mundo, ay nakakatakot, nakakapangilabot at nakapagbibigay at nagdudulot ng tensyon sa mga tao, ay meron pang pahayag ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na mabuting balita. At ang mabuting balita ito ay nais kong ipaalam at ipaabot sa lahat ng mga tao. At sa mga oras na ito, ay yung pakinggan lamang po. Ito ay nasusulat dito sa banal na kasulatan, sa aklat ng Apokalipsis, kabanata 14, talata 6 at 7, na ipinapahayag ang ganitong mga bagay, mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan at kapasahero. Ito po ang sabi. At sinasabi ang ganitong mga pahayag. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa lahat ng mga nanahan sa lupa, sa bawat angkan, wika at bayan. Ano po itong mabuting balita na walang hanggan na ibabahagi, ipahayag sa lahat ng mga tao? At ang iba, sabi dito, ang pangalong anghel sasabi, at ang sinasabi ang ganito mga pahayag, ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. O mga kapatid, ito yung mabuting balita ng kaligtasan na dapat maalaman ng lahat ng tao, ng mga tao'y tinatawagan na magkaroon ng takot sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Ayon sa banal na kasulatan, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimulan ng karunungan. Karunungan dahil sa ipinaalam ng Diyos ang daan ng kaligtasan. At sa ibang pang kasulatan sinasabi, ang pagkatakot sa Diyos, kamuhian ang kasamaan, kayabangan, kahambugan at masamang pamumuhay. At ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes 12:13-14, ito ang kabuuan ng lahat ng bagay. Lahat ng nakarinig, matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat nasusulat, dadalihin ng Diyos ang lahat ng gawa, sa kahatulan, mabuti man, o ito'y maging masama. Mga kapatid, yaman din lamang tayo nabubuhay sa mga huling araw nito. Ang mga pangunang dahilan kung bakit laganap ang kasamaan at krimen na nangyayari ngayon, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo, ay sapagkat kadakang bahagi ng mga tao ala ng takot sa Diyos, ala ng takot gumawa ng kasamaan, kung kaya ang lipunan natin grabe na. Ang mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan,
Ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa mga utos. Lahat ng nananalig, nananampalataya sa ating Panginoon, ay magbubunga ito ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay walang kabuluhan at baog at patay. Ayon sa banal na kasulatan. Ano bang utos ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, ibigin niyo ang Diyos ng buong puso niyo, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas niyo. Ibigin niyo ang inyong kapwa, gaya ng pag-ibig niyo sa inyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi sa buong kautusan. Mga minamahal na mga kapatid, ano ba at paano ba natin may papakita ang katunayan, katibayan na talagang iniibig na natin ang ating Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas? Ang sabi ng banal na kasulatan, ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, sapagkat ang kanyang mga utos hindi mabigat. Ibig sabihin, madaling sundin. Subalit sa mga tao sa kanyang kaisipan ay nahihirapan. Ganun pa man ang sabi, hindi mabigat. Ano bang utos ng Diyos sa 10 utos? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan. O mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay mapanipubuhay Diyos. Ayaw niya na ibang sasampah ang mga tao sa ibang Diyos. Subalit nasusulat sa banal na kasulatan, ano na pong pinahalagahan natin na nakababawas at nakakadlang sa pagsamba natin sa Diyos ay nagiging Diyos-Diyos po natin yun. Ang sabi ng Panginoon, ayon sa banal na kasulatan, huwag magkaroon ibang Diyos. Subalit nasusulat, ang kanilang kaina't nanay kapamakana, ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapuri na nag-iisip ng mga bagay na uukol sa lupa. Mga kapatid, ang ating gawain dito sa mundong ito, ang ating pamumuhay dito pansamantala lamang. Kaya kung tayo po'y talagang grabe ng ating mga pagsusumapit ukol sa buhay dito na wala na tayong panahon para na sumamba, magpuri at manalangin at mag-aral ng salita ng Diyos, at ang isipan na lang natin ay ang ating sarili, ang ating negosyo, ang ating mga trabaho, na wala na tayong panahon para mag-aral ng salita ng Diyos, nagiging Diyos-Diyosan natin ang ating mga trabaho at ang ating pinagkakapuhusan ng pag-iisip. Anong pangalawang utos ng Diyos? Ayon sa Exodo Kapitulo 20, 3-17, ganito ang wika. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan. Sabi, huwag gagawa ng mga larawang inanyuan na kawangis ng nasa langit, ng nasa lupa, o ng nasa ilalim ng lupa. Huwag niyong luluhuran, huwag niyong paglilingkuran. Maigpit pong ipinag-uutos ng Diyos na ang mga tao ay huwag gagawa ng mga ribut at mga imahen para dalanginan, rosaryuan at pasan-pasanin at paglingkuran. Hindi kailanman mababasa sa banal na kasulatan na ang mga tao o ang lahat ng nilalang ng Diyos ay gumawa ng mga imahen para yampin sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, hindi kailanman gumawa ng mga larawan. Subalit ang sabi ng Panginoon, sasampay siya sa Espiritu at katotohanan, hindi sa pamagitan ng mga larawan. Ano pangatlong utos ng Diyos? Huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariing walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Banal at nagalang-galang ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang pang-apat na utos? Alalahanin niyo ang araw ng Sabat upang ipangilit pagkabanalin. 6 na araw kayo magtatrabaho, maghahanap buhay sa lahat ng inyong mga gawain. Subalit ang ikapitong araw ay banal na araw sa Panginoon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat, lahat ng nangaroon. At nagpahinga siya pinakabanal ang araw ng Sabat. Binigyan lamang po ng Diyos ang tao ng 6 na araw para maghanap buhay at lahat ng gawain. Subalit itinangin ng Panginoon ang ikapitong araw na ito pang bininbisyonan, pinakabanal mismo ng ating Panginoon Diyos, at siyang unang nangilin ng araw ng Sabat, araw ng Panginoon, na kung saan ito'y nasa banal na kasulatan. Mga minamahal na mga kapatid na kalulungkot sa ating kapanahunan, maging sa mga nakalipas, binago, sinira ang utos ng Diyos. Salik na ang Sabat dapat ipangilan ay ikapitong araw, ginawa pong linggo ng ating pinagis ng reliyon. Subalit, nais kong basahin sa inyo ang mahal na pasyon na ng ating mga kababayan na nababasa nito sa panahon na kung saan ay sumasapit ang mahal na araw, ay meron pong nakasaad na ganitong mga salita o pangungusap. At sa inisis na libro na lalaman ay ganito: nang lalangin itong mundo nitong Diyos na katulong kaarawan ng Domingo, tinutuot siniyasat ng Santa Iglesia Dilag, ang sa inisis na sulat ay niya ipawong tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago nangyari itong mundo, 10 nang gawin ng tao nagdaan sa kapito itong Diyos na totoo.
Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain. Kaya ipinagbilin, talimahin, sundin. Ang Sabado, ipangilin. O mga kapatid, nandito sa mahal na pasyon, ipinag-utos, talimahin, sundin. Ang Sabado, ipangilin. Maliwanag po ang pagkakasabi, pero nakalulungkot sa mga tapat ng ating simbahan. Nakasulat doon ang 10 utos na ipangilin mo ang araw ng linggo at bes ng pangilin. Bakit nagkaganon? Kailan ba ipinakutos ng Diyos na ipangilin pagkabanalin ng iyong araw ng linggo? Hindi. Ang ikapitong araw binindisyon at pinakabanal ng Diyos, mga kapatid. Na mismo ng ating Panginoon sa Kristo ay nagsabi na huwag niyong isipin ako'y naparito pang sirain ang kutusan ng mga propeta. Hindi ako naparito pang sirain kundi upang ganapin. Kaya mismo ang ating Panginoon